So, ah, um, okay. So, salamat po. So, malinaw po ba ako? Am I clear sa inyo, ha? Yes, So, Pastor. okay naman po. Okay. So, kala ko magiging problema ngayon ng aking ano. Okay. So, good evening, everyone, to my teacher, to my fellow laborers in Christ, and to all believers. So, yeah, wako kabalo kung kinsay online. So I'm just using phone. Ano po, medyo ano, mahirap mag-adjust kasi nasanay tayo sa paggawa ng message from PC yan. So sira yung ating ginagamit. So ngayon balik tayo from the old ways. Sulat kamay. Okay, so maraming salamat, and then I thank God for this privilege to be invited na makashare to share to you from God's word. It is a blessing for us to be a blessing to others. Ano po? So, a blessing for me na ako ay usa sa makahatag o blessing sa uban. Ano po? So, be a blessing. Now, as a servant of the Lord, and then to be honest, to my frustration, yung ginawa ko, what I did is, I wrote it down, most of the things I would or I'm going to say. So, kumbaga parang gumawa ako ng small script dito para hindi ako magkandalito-lito, especially uh, speaking English. No, that's my problem. I admitted that I am not good. I'm not used in expressing English, ano po. So, when it comes to verbal expression. So it is very hard for me. So it's my tawag nito struggle. Ano po? Hindi ako makapag-express in verbal. So when it comes to writing, so yeah, pwede maasahan mo ko. Pero yung mag-express, it is hard for me. So and then uh, yeah, please bear with me na I will speaking a compound confused dialect. Ano po? So, halo-halo. May Tagalog, may Bisdak, and then English. Ano po? So, halo-halo yan. So anyway, I'll be sharing to you from First Peter chapter 5, ayan, verse 1 to 11. So, medyo mahaba-haba po ito. But we will try to concise it para mapadali po. Ano po? So, I would like you to open our Bible to First Peter chapter 5. First Peter chapter 5, or maybe pwede nyo na lang pakinggan ano po since I will be reading these passages. First Peter chapter 5, so sabi po rito, the elders which are among you I exhort, who am also an elder and a witness of the suffering of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind, neither as being lords over God's heritage, but being example or ensamples to the flock. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject unto one another, and be clothed with humility, for God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. Be sober, casting all your care upon him, for he careth for you. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. To him be glory
and admonition and dominion forever and ever. Amen. Ayan. So may God bless the reading of His word. Tayo po'y manalangin po muna sandali. Ano po? Panginoong Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, we are so grateful for this privilege na kami po ay makapag-aral ng iyong precious word. Salamat po na hindi po ninyo ipinagkait ang inyong salita, bagkus we have the opportunity and privilege na mabasa at the same time ito po'y may apply sa buhay po namin. Lord, it is hard to do thy will. It is our struggle na magpasailalim sa iyong kalooban. But please help us through these passages, makadraw kami ng mga katotohanan, lalong-lalo na sa aming paglilingkod sa inyo. Salamat po Panginoon, gabayan niyo po kami at pakalinisin po ninyo itong aming isipan at ang aming puso upang tunay nga po namang ganap nakatanggap-tanggap po ang aming pag-aaral ng iyong salita. Salamat po Panginoon. Ang lahat po ng ito aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat. Salamat. So, ayan, I had a hard time thinking of what topic to share. So, but thank God, since most of the topics that had been laid is about ministry and serving. So, sa mga topic na nakita ko, it's related to serving the Lord, to the ministry. So, ito yung pumasok sa isip ko. So then the Lord put me in this mind that I'm going to share the topics of serving the Lord with humility. Ayan. So, meron pa ako, nag-aalangan pa ako. Ano bang lalagay ko? Serving the Lord with humility or serving the Lord in humility. So, I check the grammar in the internet. So, parehas naman silang okay. So, wala namang mali. Ano po? So, okay naman. So, siguro mas maganda kung lagay natin in humility o pwede rin with humility. So, kasi kasama natin yan eh. Tayo yung magsaserve. Ano po? So, yan. So, this topic is a very hard topic. Napakahirap na topic po ito. So, I'm not sharing this because I am more than humble sa inyo. Hindi rin naman ako mas mabuti kaysa sa inyo. Ano po? So, I am not better than anyone else here. Ano po? So, what I have been seen is maybe God wants me to share this because to remind me also po, para mapaalalahanan din ako. As what Apostle Peter, yung feelings ni Apostle Peter, siguro ganun din ang nangyayari kay Apostle Peter. Alam naman po natin, kilala natin who is Apostle Peter. Di ba po? How he became domineering apostles in the day of the Lord Jesus Christ. Ano po? So talagang napaka-domineering itong si Peter. At in the end, makikita natin that he wrote these letters na talagang sinasabi niya na we have to serve the Lord in humility. Ano po? So by these passages, titingnan po natin. Ano po? So, yan. So, tingnan po natin sa verse 1. Maring may mga reminders po sa atin kung paano tayo mag-serve with humility. So, sabi ko nga po kanina, humility is one of the hardest topic na ibabahagi ng bawat isa. Kasi we all know that we have this prideful and proudful character. Ano po? So yan tayo eh. That is our nature. So pag mayabang tayo, po, hindi mapagkakaila na ito po yung nature talaga natin na magre-retaliate tayo, ayaw natin ng may
magdo-dominate po sa atin or magpapasubmit kung kanino. So, well, tingnan po natin ano po yung mga reminders na ibinahagi sa atin ni Apostle Peter na ganun din naman na nangyari sa kanyang buhay. Ano po? So, tingnan nyo, look at verse 1. Sabi po rito, the elders which are among you. Ayan. So, makita po natin ang word elders. So, elders here is not necessarily means na ito'y matanda sa edad po. So, hindi po ibig sabihin ng elders dito ay ito yung advanced in age sa atin or older than age sa atin. Ano po? So, elders here, sabi ni Apostle Peter, sabi niya, which are among you, I exhort who am also an elder. So, makikita po natin na dinistinguish ni Apostle Peter that he himself also is an elder. So, ibig sabihin, hindi lamang by age ang tinutukoy ni Apostle Peter dito, but by maturity of spiritual matters. Ano po? So, because Apostle Peter included himself as an elder. So, maring masasabi natin, ang elders na tinutukoy dito is might be a leaders of the church who are always involved in the ministry or might be a pastors, ayan, or some of the na nagtuturo. Pastor ang sinasabi po nilang elders dito. So, na kung saan Apostle Peter included himself as an elder. Ayan, sabi niya rito, exhort, diba? And a witness of the suffering of Christ. At makita po natin, si Peter is a witness. Diba po? So, physically, visionary, ay naging witness si Apostle Peter. So, ito yung pinatutuhanan niya na siya ay elder, na kung saan talagang nakita niya ang kanyang sarili that he is a witness of the suffering of Christ. So being a pastor, tayo po ay witness of the suffering of Christ. Hindi man po natin nakita ng tayo mismong nakakita, but by the proof of the Word of God na sinabi po sa atin, and then by the fruit of the saying of the apostles about the suffering of Christ, we are also a witness. So now, titingnan po natin na serving God in humility or serving the Lord in humility, kinakailangan ma-recognize natin who we are. Ano po? First is we have to recognize who we are. Just like Apostle Peter, he recognizes himself kung sino siya as an elder, as a leader of the word or the work of God, the ministry. Ano po? So sabi niya, he is also an elder. Ayan. Ayan po maganda sa natutunan po ni Apostle Peter. Hindi niya lamang sinabi that he is the elder, but he just put it himself doon sa kanyang ini-encourage ng mga elders, mga pastors. Ano po? So wala siyang domineering character doon sa kanyang pagsusulat. Ano po? Na makikita po natin that he truly encourages the servant of the Lord na talagang maglingkod ng maayos sa Panginoon. Ano po? So, ayan. So, sabi niya, I exhort who am also an elder and witness of the suffering of Christ. At ang maganda pa rito, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Ayan. So, ano po, nakita ni Apostle Peter that one day, talagang yung partaker na tinutukoy niya rito might be ito yung resurrection, yung pagbabago ng ating katawan, or might be ito yung reward na ibibigay ng Panginoon. So I do not know kung ano yung partakers na tinutukoy niya rito of the glory shall be revealed. But what can I say is might be itong sinasabi niya is yung glorified body
Ano po, ito po yung blessing po sa atin as a servant of the Lord. Ano po, that one day, itong katawan natin that full of struggles, full of weaknesses, ay babaguhin ng Panginoon. Ano po, that is a blessing for us. Kaya nga ito sinasabi ni Apostle Peter, I exhort, ini-encourage ko kayo. Ano po, kasi darating ang time, mababago yung ating physical bodies into a glorified body na kasama ng ating tagapagligtas na ating Panginoon. Ano po? So, now, the point here is we have to recognize who we are. Sino ba tayo? Ano ba tayo? Ano po? So first, sa verse 1, we are called to a sure purpose. Ayan. Unang-una, tayo po ay tinawag sa siguradong purpose ng Panginoon. Ano po? So kaya nga sabi niya, the elder which are among you. So hindi po lahat ay elders, hindi po lahat ay pastors. Bagamat ang naging elders lamang ay tunay nga yung na ini-involve nila yung kanilang sarili into a serving the Lord. Ano po? Yung mga naging elders is the leaders of the church. Yung mga elders dito ay yung talagang naglilingkod ng tapat sa Panginoon. We should recognize that we are, ayan, sa atin po dito, recognize natin that we are the servant of the Lord. We are called to a very purpose of the Lord. Ano po? Yung tinawag po tayo, hindi po tayo para maging boss. Tinawag po tayo, hindi po para maging sino man, but we are called to a very sure purpose of the Lord. Ano po? Merong purpose ang Panginoon. Same also with Peter na sinasabi niya that I am also an elder, a witness. So ibig sabihin, pag sinabing witness, tayo yung magpapatotoo kung ano ba yung ginawa ni Kristo, bakit ba mahalaga yung suffering ni Kristo. And also, we have to share, we have to encourage na matatapos din itong mga sufferings na nangyayari sa buhay po natin. Ano po? Pagdating ng Panginoon, i-reveal niya yung glory para po sa atin. Ano po? Napakaganda pong encouragement. We are called to a sure purpose. Ano po? Pangalawa, sa verse 2, sabi rito, feed the flock. Feed the flock of God which is among you. Ayan. So ito na yung ini-encourage ni Apostle Peter. So secondly, ano yung i-recognize natin? Recognize who we are, that we are charged to serve people. Ayan. Hindi lamang po tayo tinawag sa siguradong purpose ng Panginoon, but we are also charged. Pinagbilinan tayo ng Panginoon. Inutusan tayo ng Panginoon to serve people. Ayan. Sa paglilingkod ng with humility, tayo po'y maglilingkod, serve people. Hindi po tayo yung paglilingkuran. Kasi most of the misinterpreted na position ay yung pastor. Ano po, misinterpreted ng ilan eh. Akala nila ang pagiging pastor ay somewhat you are the boss, you are the king of the church. So no, you have to serve the Lord. You will serving people. Magse-serve tayo ng tao. Tayo yung maglilingkod ng tao, hindi tayo yung paglilingkuran. Po. So, sabi rito, feed the flock. At kung maaalala po natin, sa huling chapter ng John, abay, kinausap ng Panginoon si Peter. Di ba po? Sabi niya, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? Sabi niya.
Sumagot si Peter, Lord, alam mo naman na mahal kita eh. Diba? You know that I love thee. Oh. Anong sagot ng ating Panginoon? Well, mahal mo ko. Feed my sheep. Feed my sheep. At 3 beses na ulit yun. Pangalawa, feed my lamb. Then again, feed my sheep. So ito po ang trabaho ng isang elder. Ito po ang trabaho ng isang pastor. To feed the sheep. To feed the flock of the Lord. So, pag magpapakain ka ng magpapakain ka ng tupa, aba, hindi naman ikaw yung pakakainin ng tupa eh. Ikaw ang magpapakain ng tupa. Ano po? Yes, magkakaroon tayo ng benefit sa tupa, pero ang pinakauna doon, we are the one who will serve first. Ano po? So kaya nga sabi rito, feed the flock which is among you. We are charged to serve people. Ano po? So yun po ang kailangang ma-recognize natin. Maglilingkod tayo ng tao. The pastor's duty described in the manner in which that duty ought to be performed. The pastoral duty is in threefold. First, to feed the flock by preaching to them the sincere word of God and leading them according to such directions and discipline as the word of God prescribes, both which are implied in these expressions, feed the flock. Ayan. So ano po? So kailangan po talaga natin na maglingkod, ililid natin ang mga tupa ng Diyos sa kanyang kapurihan, sa kanyang kalooban. Po. So, and then sabi rito, feed the flock of God which among you, taking the oversight thereof. Now, the second thing na duty po natin ng mga pastors is the pastors of the church must take the oversight thereof. The elders are exhorted to do the office of the bishops. Now, diyan natin nakuha yung salitang bishops eh. And then the word presbyter. Ayan, sa overseeing. So, by personal care and vigilance over all the flock committed to their charge. Ano po? So, ibig sabihin, hindi lamang po tayo maglilingkod, kundi ite-take care po natin. Ano po, yung paglilingkod na merong pag-iingat sa ipinagkatiwala ng Diyos po sa atin. Ano po? So most of the mga gumagraduate na mga ngayon, mga Bible students, akala nila napakadali magpastor. Di ba po? Ako ganun din ang naging impression sa akin noon. Kala ko madaling magpastor. Abay nung in my sa aking sarili na abay mahirap pala. Hindi madali. Napakaraming mga problema, napakaraming mga struggles. And yet, God wants us to serve them with care. Ayan po. Kaya nga i-oversee na po natin sila with care. Tayo minsan, nadi-discourage tayo mga pastor. At most of the time, pag tayo nadi-discourage, iniiwanan na natin yung mga tupa na ipinagkatiwala ng Panginoon. Kaya po, it's not the work of the presbyter na mag-oversee. Kaya po, kasi kung talagang tayo pastor, as a presbyter, or oversee of the flock of the Lord, we will care for the flock. We will care for the sheep. Never nating iiwanan ang ipinagkatiwala ng Panginoon. Kaya nga po ako medyo talagang ganon, guilty sa ganong gawain. Ano po? So, God is reminding us na kung ano yung sinarge sa atin, ipinagkatiwala sa atin, iniutos sa atin, then we'll do it. We'll do it. So, para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ano po?
Now, so hindi lamang po ito, meron pang isa pang ano isa pang duty na ano po natin. Pero sama po natin yan sa pangatlo. Pangatlo na i-recognize po natin. Di ba po? First is we should recognize that we are called to a sure purpose. And then second, recognize that we are charged to serve people. And then the yung pangatlo is, the third one is, we are challenged to show pattern. Ayan, to show a pattern. Ano po? Look at verse 3 or verse 2, yung verse 2, yung ano, sabi rito, not by constraint but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind. And then verse 3, sabi rito, neither as being lord over God's heritage, but being ensamples to the flock. Ano po, hindi lamang ang trabaho po natin as a pastor is magpapakain, magpipreach, mag-share ng salita ng Diyos. I-oversee pa natin, iingatan natin yung ating binahagianan ng salita ng Diyos with care. And then pangatlo, ito po, giving a good pattern. Ayan, we are challenged to show a pattern para po sa mga flock na ibinigay po ng Panginoon po sa atin. The pastor must be examples to the flock and practice precise holiness. Ayan, self-denial. Ano po? As what I have said a while ago, most of the misinterpreted position is being a pastor. Ano po? Akala po ng marami, being a pastor ay boss na ng isang simbahan. So, no, not, mga kapatid. Kaya nga po dito, sa church, sinasabi ko sa kanila, parehas lang kaming tao. Ano po? Hindi po ako mas magaling sa kanila. Neither sila mas magaling sa iba. So, pare-parehas, pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos. Ang pinagkaiba lamang po ay, as a pastor, we have the guts. Ayan. We have the guts to respond to the calling of the Lord. Ayan. Ano po? I do believe na marami po sa atin ang tinatawag ng Panginoon. Ano po? Kaya lang, sabi naman ng Panginoon, maraming tinawag, but few are chosen. So sino po yung mga chosen na yon? Yung mga chosen na yon ay yun yung mga nag-response sa panawagan ng Panginoon. Ano po? Yun po yung pinagkaiba. We have the guts to respond to the calling of the Lord. And then a challenge, yung challenge natin, yung ibinibigay na pagsubok ng Panginoon as a leader of the church. Ano po? So, yun ang sinasabi ko na pinagkaiba namin as a pastor and a member. Di ba po? Pero sa harapan ng Panginoon, parehas lamang po. Di ba po? Parehas lamang. Wala pong mas magaling. Parehas lamang po tayong sinners na iniligtas sa biyaya ng Panginoon. Parehas lamang po tayong marumi na nilinis ng Panginoon. Ano po, yung minsan maraming nagmamayabang. Ano po? Na kino-compare nila yung righteousness nila sa righteousness ng iba. No. Compare natin yung righteousness natin sa righteousness ng Panginoon. Ano po? Kaya nga, kailangang ingatan po natin yung flock natin na ipinagkatiwala ng Panginoon. Oh. Alam niyo po dito, napakalaking struggles po sa Luzon. Iba po yung ano ng ano yung hatak pagdating sa kasalanan. Iba. Unlike there, yan, alam niyo naman na nakapag-minister na po tayo dyan. Pero iba pagdating dito, iba yung hatak, especially sa moralidad ng tao. Diba? Siyempre tayo, as a pastor, nakikita natin na ganun yung nangyayari. Yung iba, pabayaan mo na yan. Pabayaan mo na yan. No, mga kapatid.
we have to take care of what God had entrusted to us. Tayo rin naman mga makasalanan din naman Di ba? Na iniligtas lamang tayo sa biyaya ng Panginoon. Ngayon, susukuan mo yung mga taong matigas ang ulo. Di ba? Tayo rin naman, matigas ang ulo noon Tama? Oh, ano po? So, kaya nga, we have to recognize who we are. Recognize natin na tinawag tayo ng Panginoon. Recognize natin na tayo ay talagang, pag dito, tayo ay ginarge ng Panginoon to serve people. Yun po. So, and then, yan, i-recognize natin din na kailangan maging pattern po tayo. Ayan. Kailangan po natin mag-show as a pattern. Po, challenge to show a pattern. Po. So, kaya nga, yan, self-denial, mortification, and all other Christian duties which they preach and recommend to their people. So, these duties must be performed, not by constraint, not because you must do them. Ayan, ano po. Minsan, ito pa, yung minsan na ano po natin, sasabihin natin, ay, no choice. I have to do this. I have to do this because I am a pastor. So, nakita ko rin na medyo mali rin sometimes Ano po, nasasabihin natin na no choice. Ako minsan ganun, natitempa ko Di ba? Kasi ako po is a working pastor. Ano po, so pagkagaling ko ng trabaho, ah, pagdating ko, syempre, Wednesday, prayer meeting, pagod na. Pagod na po. So, kumbaga parang wala ka ng lakas na ibibigay doon sa ministry na ipinagkatiwala ng Panginoon. So nasasabi ko na no choice, wala akong magawa. I am a pastor of the church here. So gagawin ko na lang. So yun po yun. So hindi tayo tinawag ng Panginoon maglingkod in a constraint matter. Ano po? So walang pilitan. At ganun din, hindi yung sa napilitan. But by joy. Kailangan i-enjoy po natin yung ipinagkatiwala ng Diyos. Ano po? O magandang i-enjoy ang ministry, tama po ba? Mga kaibigan, ano po? O magandang i-enjoy yung ministry. O hindi yung sa napilitan tayo, Amen. wala na akong magawa, 'di ba? Yun na lang ang gagawin ko kasi ako ang pastor. So sometimes mali din pala yung ganung sinasabi natin, 'di ba? So, kailangang i-enjoy po natin. Kasi mag-show tayo ng pattern sa mga mananampalataya, sa mga believers. So, ano po? Amen. Amen, So, Bison. po. So, not because you must do them, not from compulsion of the civil power. Ayan, hindi po rin po tayo maglilingkod para magkaroon ng kapangyarihan, para makilala. Diba? Alam niyo po, iba rito sa Luzon ang mga lingkod ng Panginoon dito, iba yung dating Kung hindi ka kilala, hindi ka papansinin. Kung hindi ka kilala, etchepwera ka. So, kaya nga, wala akong masyadong ka-fellowship Diba? Okay. So, yun. So, mga kapatid, we are not called by God para maging sikat po tayo. We are called by God to serve people. Paglingkuran natin ang kanyang ipinagkatiwala po sa atin. Or constraint of fear or shame. Ayan. So siguro ayaw lang nating mapahiya kaya ginawa na natin. 'Di ba? Siguro natatakot lang din tayo sa ating mga senior pastor na gusto niya tayong magpastor kaya naglingkod na lang din. 'Di ba? So hindi po ganoon ang paglilingkod ng Panginoon. Ano po? Kaya nga ayan. So but from a willing mind that takes pleasure in the work. Ayan. So, kailangan po willing mind tayo. Kaya nga sabi rito, but
willingly, and then sabi rito, not for filthy lucre, but of a ready mind. Ayan. So hindi rin po tayo naglilingkod sa Diyos dahil lamang sa mga natatanggap po natin. Ano po? So, maraming nami-misinterpret, kala nila ang pagpapastor ay maraming matatanggap, 'di ba? 'Yun yung nakikita nila sa mga malalaking churches, 'di ba po? Kaya nagpastor ay gusto niyang maging ganito, gusto niyang ganyan, ganyan. So it's not. Ano po? Si Peter hindi 'yun ang ni-reveal sa kanya ng Panginoon ng paglilingkod eh. Ano po? Oh, although nung una, he is a domineering apostles, talagang talagang ano to si Pedro gusto niya siya lagi yung hari eh. Siya lagi yung nangingibabaw eh. But on serving the Lord, nakita niya na hindi pala ganoon doon sa inaasahan niya. 'Di ba? Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa mga apostles, gusto niyong maging great? Ha? Gusto niyong maging great? Sabi niya. So, yung great daw, ang sabi doon, sa una, kinakailangan siya ano, maglingkod. Ano po? Kailangan maglingkod muna. Kaya nga po kung gusto nating maging great, ay maglingkod po muna tayo. Di ba po? Kasi ang pagiging greatness naman, ang Panginoon ang magko-commend. Ano po? So hindi po tayo ang magko-commend, ang Panginoon. Pagdating po natin doon sa kanyang presensya sa langit, then the Lord will give His commendation. Ano po? Gusto mong maging great, serve Him with humility. Maglingkod po tayo sa Panginoon ng may pagpapakumbaba. Po. Okay. So, sabi rito sa verse 3, neither as being lords over God's heritage. Ayan. So, inuulit ko po, hindi po tayo yung master, hindi po tayo yung boss ng church. Ano po? Pinagkatiwalanan po tayo ng Panginoon. Remember, the head of the church, sino po? Christ. He is the head of the church. At tayo'y part lamang ng kanyang katawan. Oh. But of course, tayo yung maglilid sa mga tao para makita rin po nila kung ano yung purpose ng pagiging part nila in the body of Christ. Po. Okay. So, and then verse 4. Ayan. So, verse 4. So, ano yung mare-recognize po natin? Recognize that we are commissioned by the chief shepherd with price. Ayan. Ito na po yung inaantay po natin na blessing. Ano po? So, wag po tayong magmamadali na magpastor tayo rito para yumaman. No, hindi. So, iba, ganito yung kaisipan ng iba magpastor para yumaman. No, hindi. Ang reward po natin, ang chief shepherd po natin ang magbibigay at hindi dito, doon sa langit. Ano po? So verse 4, sabi niya, and when the chief shepherd shall appear, ayan, pagka nakita na natin yung ating tagapagligtas, yung ating chief shepherd, di ba po? Kasi tayo yung mga under shepherd. Ano po? So, sabi rito, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Yan. The reward of the Lord will last for eternity. Yung reward na matatanggap natin is not corruptible, na masisira lamang. Ano po? So yun po yung blessing ng paglilingkod sa Panginoon. Makatatanggap po tayo ng reward that will last for eternity. Di ba po? Ang yung iba, ang inaasam nila ay yung reward na kung saan panandalian lamang. Di ba? Yumaman ka nga, magkasasakyan ka, maganda yung building mo, mabalaki yung church, di ba? So ito na yung nagiging goal ng maraming mga servant ng Panginoon na hindi naman mali.
no? Kaya lang na-out of focus na doon sa trabaho na ibinigay ng Diyos. Ano po? Oh, yung reward nandoon yan sa pagbabalik ng ating Panginoon. Di ba po? Napakaganda po yun ng reward na ibibigay po sa atin. Oh. Okay, and then verse 5, now, ito yung solusyon mga kapatid. Ito yung solusyon para ma-recognize natin kung sino tayo. Ano po? Then verse 5, sabi rito, likewise ye younger, submit yourselves unto the elder. Now, the younger mentions here is not necessary yung younger age. Ano po? Hindi naman necessary na younger age. So, ang sinasabi po rito is yung mga tawag nito yung inferior po sa atin bilang mga pastor. Ayan. So ano po? So we as leaders of God or as leaders of the church ay meron tayong mga hinahawakan o yung tawag doon mga inferior na mga members. Ano po? So yan. So it teaches believers how to behave themselves to their ministers and to one another. He calls them the younger as being generally younger than their grave pastors, and to put them in mind of their inferiority. The younger here not necessarily means younger in age. He exhort those that are younger and inferior to submit themselves to the elders. Now, yan, para magpapasubmit sa pastor. Actually, hindi boss ang pastor, but they needed to yan, magpasubmit. Ano po, sapagkat ang pastor ay inilagay ng Diyos para pangunahan ang mga mananampalataya. Po. So, then to give due respect and reverence to their persons and to yield their admonitions, reproof, and authority in joining and commanding what the word of God requires. Ayan po, mga minamahal. So, kailangan ng pagpapasakop. Sa atin din ng mga pastor, sa atin din ng mga lingkod ng Panginoon. So hindi lamang yung mga members ang magpapasakop, well, tayo rin din naman magpapasakop po tayo. Di ba? Kaya nga ang sabi rito, ye all of you be subject one to another. Ayan. Ano po, meron pang sinabi sa Ephesians na kailangan natin magpasubmit one to another. Ano po? Para magkaroon ng kaayusan sa pamamalakad at paglilingkod sa Panginoon. Ayan. So, hindi porket, ay, ako ang pastor dito, ako ang hari dito, dapat sumunod kayo. Yung aking suggestion ang dapat masunod. Yung gusto ko ang dapat masunod. Eh, minsan ganun po tayo mga pastor. Ano po? No, hindi po. Mga kapatid, minsan naman din ay tumanggap po tayo ng suggestion. As what I have said, we are not better than our members. And then our members also is not better than us. So pinag-isa lamang po tayo. Kaya nga ang sabi ng Biblia, we are fitly joined together as a body of Christ. 'Di ba? Para sa kanyang kapurihan. Oh. Yung magagawa ng kamay, minsan hindi magagawa ng paa. 'Di ba? Pero pinagsama ng Panginoon 'yan para maging maayos ang paglakad ng katawan. Ano po? Oh. So, ayan. So, minsan, tanggap din po tayo ng pagsaway ng mga members. Yan. Sabi sa atin, Pastor, mali na yung ginagawa mo. Yeah. Konti, tanggapin natin. Di ba po? Oo. Oo. Kaya nga, sabi naman din ng Biblia, bear ye one another's burden. Ano po? Oh. So, tanggap po tayo ng any suggestion from the members. Di ba? Oh. Kasi yun ang susi ng paglilingkod ng may pagpapakumbaba. At maganda po yun. Yun din po ang susi na ikaw ay naglilingkod ng may kapayapaan.
Lalong-lalo na in our generation today, naku, napakahirap. Napakahirap na sumabay sa mga mananampalataya. Diba? So, ayan. So, tingnan po natin ang sinasabi po ng salita ng Diyos. As what Peter realizes with himself na kailangan niyang gawin ito. So, kita mo si Pedro nung kapanahunan ng mga apostoles at ng Panginoon ay talagang mayabang, domineering. Domineering nga ito si Apostle Peter. Pero sa kanyang sulat, sa kanyang writings, makikita mo yung pagpapakumbaba. Diba? Kaya nga sabi niya, all of you be subject one to another. And then sabi niya pa rito, and be clothed with humility. Ano po? Ang pagpapakumbaba, ang pagpapasakop, mahirap pong gawin, mga kapatid. Maniwala ka. Ano po? Mahirap gawin iyon. Huwag mo nang sabihin, ay, kayang-kaya kong gawin yun. Naku, hindi po. Napakahirap gawin ang magpasakop. At mangyayari lamang ang pagpapasakop. Sabi ng Biblia, clothed with humility. At ano yung sinunod po rito? For God resisted the proud and giveth grace to the humble. Napakaganda po ano? God resisted the proud and giveth grace to the humble. So, meron pong isang talata dito from Isaiah. From Isaiah chapter 57, and verse 15. Ang sabi po rito, for thus saith the high and lofty one that inhabited eternity, whose name is holy. Sabi rito, it dwells in the high and holy place with him. Ayan. Also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. Ayan. So saan daw po siya nagdudwell? Sabi rito, I dwell in the high and holy place, and kanino din? With him that hath humble spirit. So tingnan niyo po yung ating Panginoong Diyos, the great and holy one. Sabi niya na nagre-resides, nagdudwell doon sa high and lofty place. Siya rin naman ay nagdudwell doon sa merong mapagpakumbabang puso. Kaya tingnan niyo po sa buhay ni sa buhay ni King David. Many times makikita po natin that God pleases doon sa pagpapakumbaba na ginagawa ng kanyang lingkod. Ano po? Yes, ang Panginoon ay natutuwa sa mga accomplishment ng mga pastor. Pero in compare to the humility of the servant of the Lord, mas malaki at mas natutuwa ang Panginoon sa pagpapakumbaba ng isang tao. So, ayan. Kaya nga sabi ni Pedro rito, be clothed with humility, for God resisteth the proud and giveth grace to the humble. Ayan. And then sinundan pa ng verse 6. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Ayan, ano po. So, naaalala ko si Pedro eh. Alam niyo po, ilang beses sinaway, ni-rebuke ng Panginoon eh. Ano po? Oo. At yun ang natutunan ni Apostle Peter, ang pagpapakumbaba sa kabila na pagsaway sa kanya ng Panginoon at pag-rebuke sa kanya ng Panginoon. Natuto din ang lingkod na ito. Ganon din po tayo.
matututo tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Diba? So, well, aantayin pa ba natin yung maging kagaya ni Peter na marami ng dagok, marami ng pagsasaway ang nangyari sa kanya? Saka pa tayo magpapakumbaba? Ito na yung Bible. Ito na ang salita ng Diyos. And He exhort us na maglingkod tayo with humility. Po. So, and then sabi pa rito, humble yourself therefore under the mighty hand of God that He may exalt you in due time. Ayan. So, hindi po panahon pa para tayo itaas ng Panginoon. Diba? Kailangan muna natin ipakumbaba ang ating sarili and then the Lord sometimes or one time itataas tayo in His time. Ano po? Okay, so sabi pa rito, casting all your care upon Him, for He careth for you. Now, ito po ang isa rin sa maganda. Kapag ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, sinusuko mo na ang lahat sa Panginoon, pinagpapakumbaba mo na ang sarili mo sa Panginoon, wala ka nang iisipin. Ano po? All your cares is in the Lord. Ano po? Oh. And then verse 8, ayan, ito po yung maganda rin. Kaya ano po? So, kaya ako natutuwa ako rito kay Apostle Peter. Sabi niya, be sober, be vigilant because your adversary the devil as a roaring lion walketh about seeking whom he may devour. So we know Satan is the deceiver of the believer. Ayan, ano po, he is the deceiver. Marami nang na-deceive ang kaaway. Kaya nga ang sabi rito is siya para siyang isang kagayang leon na talagang nag-aabang ng pagkakataon. Ito po yung sinasabi po rito eh. As a roaring lion na talagang nag-iikot, nagmamatsyag. Ano po, pagkakataon ang inaantay. O ngayon kung hindi po tayo mapagpakumbaba, papasok ngayon ang kaaway, si Satan. Tingnan niyo po si Pedro. Sinaway siya ng Panginoon minsan. Anong sinabi sa kanya? Get thee behind me, Satan. Di ba po? Napakasakit nun. Di ba? Ikaw sabihan ng Panginoon, ay, humawa ka, hawa ka, Satanas. Uy, ang hirap nung tanggapin. Ano po? Oh, but look at Peter. He knows very well the tactics of the enemy. Di ba po? The enemy is there waiting for the opportunity para tayo po'y ma-devour niya. Ano po? At kapag tayo'y patuloy na nagmamayabang, then that's the time the enemy will devour the servant of God. Po. So, kaya nga sabi rito, whom resist is steadfast in the faith. So, alam ni Apostle Peter yan. Talagang nire-resist ng kaaway ang mga makikisig o sabihin natin steadfast doon sa pananampalataya. Di ba po? Yan. So, talagang ano yan, what I mean ay inaabangan ng kaaway. Po. So, well, ito po ay reminders po sa atin na baka tayo ay maging casualty. Ano po? So, ingatan po natin. At lagi po tayong magpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. And then verse 10, sabi rito, but the God of all grace who hath called us, again yan, tinawag po tayo, mga kapatid, unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while. Ayan, so, itong mga nararanasan po natin bilang mga leaders, ayan, bilang mga pastor, na minsan nagsasuffer po tayo, ay temporary lamang po yan. Ano po? Diba? Pero, sabi rito, God will make us, sabi rito, perfect, establish, strengthen, and settle us. Ano po? Yung mga testing na nangyayari po sa buhay po natin, that is only a temporary things. So, ang Panginoon nandiyan dyan, magpakumbaba lamang po tayo,
And then He will make us matured. Ayan, yung perfect po rito is a matured one. Hindi po ibig sabihin na sinless perfection po. So, will make you perfect and then establish. And then palalakasin po tayo, strengthen and settle us. Ano po? And then, sabi po rito sa verse 11, to Him be glory and dominion forever and ever. Ayan. We have to realize who we are and then remember who we are. Lahat po ng kapurihan ay sa Diyos lamang. Hindi po sa atin ng mga naglilingkod sa Panginoon. Darating ang time, the Lord will commend and exalt us. Antayin lamang po natin. Ano po? Ang trabaho po natin is to do God's business, yung ipinagkatiwala niya po sa atin, and then serve Him with humility. Laging may pagpapakumbaba. Ano po? So, anuman ang mga na-achieve po natin as a servant of God, remain humble. Di ba po? Ano man yung mga ibinigay ng Panginoon po sa atin, ang Panginoon din naman na nagbigay niyan, di ba? So, remain humble. Ano po? Mahirap maging humble, mga kapatid. Wag na po tayong magpaka-kunwari. Mahirap maging humble. So, it is our prayer na talagang tulungan tayo ng Panginoon na talagang mag-serve tayo sa Kanya in humility. Kagaya ng natutunan ng kanyang lingkod na si Apostle Peter. I do believe that Peter served the Lord with humility. Sa kabila ng mga past na nangyari sa kanyang buhay, natutunan niya na maglingkod sa Panginoon with humility. At kaya tayo, pinaaalahanan ng salita ng Diyos na tayo'y maglingkod sa Panginoon with humility. So maraming salamat po. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa pagpapaalala po sa amin. Once again, tunay nga po Panginoon na hindi madali ang gawin ng mga ito. Bagamat kami po'y umaasa sa inyong biyaya, sa inyong kapangyarihan, na ang mga ito'y mapapagtagumpayan po namin. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Salamat po sa pagkakataong ito. Lahat po ng ito, aming dalangin sa matamis na pangalan namin, Panginoong Yesus. Amen. Amen.